Ano ang gagawin mo kapag napagbintangan ka sa krimen? Isang araw, bigla ka nalang pinatawag ng pulis sa kanilang opisina. May nagsampa ng reklamo laban sa iyo. Isang krimen na hindi mo ginawa. Ano ang iyong gagawin? Sino ang iyong lalapitan? At paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga dapat mong gawin kung ikaw ay napagbintangan ng isang krimen, lalo na kung wala kang kasalanan. Napakahalaga ng impormasyong ito upang hindi ka mapahamak o maabuso. Kaya siguraduhin manood hanggang sa dulo ng video. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mong malaman ang iyong mga legal rights at protection sa batas, i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang legal tips na makakatulong sa iyo. Kapag ikaw ay napagbintangan, mahalagang mapanatiling kalmado ang iyong sarili at hindi agad magpahayag ng kahit ano. Ano nga ba ang mga common reactions ng taong napagbintangan? Una, siya ay magtatago. Tandaan po natin na mas lalong magiging kahinahinala kung tatakbo o magtatago ka. Pangalawa, magpapaliwanag ng wala pang abogado. Ang anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Pangatlo, ang maging agresibo laban sa pulis o sa nag-akusa. Ang ganitong gawi po ay maaaring makapagpalala sa iyong sitwasyon. Ano ang mga dapat o tama mong gawin? Una, kailangang huminga ka ng malalim at iwasan ang panic mode. Ipaalam sa pamilya o sa isang mapagkakatiwalaang tao ang nangyari. Huwag kang pumayag sa anumang interogasyon o pagsusulat ng pahayag ng walang abogado. Halimbawa, kung ikaw ay bigla na lang dinampot ng mga pulis at dinala sa presinto, tandaan, huwag kang matakot pero huwag ka ring basta-basta magsasalita. Ang maling salita ay maaaring ikapahamak mo. Tandaan mo na mayroon kang legal na karapatan kahit ikaw ay iniimbestigahan o inaakusahan. Ayon sa ating saligang batas, may mga pangunahing karapatan ka. Karapatan mong manahimik. Hindi ka pwedeng piliting magsalita nang wala kang abogado. Karapatan mo rin na magkaroon ng abogado. Pwede kang humingi ng legal assistance. At karapatan mong maging pamilyar sa iyong kaso. May karapatan kang malaman ang mga detalye ng mga paratang laban sa iyo. Kapag ikaw ay inaresto, sabihin mo lamang na gusto kong tawagin ang aking abogado. Huwag kang matakot gamitin ang karapatan mo. Ang isang abogado ang iyong pinakamahusay na depensa laban sa maling paratang. Ngunit saan ka ba makakahanap ng abogado? Maaari kang kumuha ng private lawyer kung kaya mong kumuha ng pribadong abogado. Mainam ito upang ipagtanggol ka sa ipinaparatang sa iyo. Humingi ka ng tulong. Kung hindi mo naman kayang kumuha ng pribadong abogado, pwede kang humingi ng tulong sa Public Attorney's Office. Halimbawa, ikaw ay dinadala sa presinto at pinipilit kang pumirma sa isang dokumento. Huwag kang pumirma ng kahit anong dokumento nang hindi kumukonsulta sa abogado. Maaaring may nilalaman ito na lalong makakapagpalala sa kaso mo o makakapagpahamak sa iyo. Dapat din na maghanap ka ng ebidensya na magpapatunay ng iyong inosensya. Ang ebidensya po ang pinakamalakas mong proteksyon sa korte. Ano ang mga ebidensya na dapat mong kolektahin? Kung may mga saksi na maaaring magpapatunay na wala ka sa pinangyarihan ng krimen, o kaya naman ay CCTV footage na magpapakita kung nasaan ka sa oras ng insidente. Mga text messages, call logs, o emails na maaaring makatulong sa iyong depensa. Halimbawa po, may nagsasabing nandun ka sa crime scene, pero may resibo ka ng biniling pagkain na may oras at petsa na nagpapatunay na wala ka roon sa pinangyarihan ng krimen at imposible kang mapunta sa lugar na iyon,
dahil sa layo ng lokasyon na binilhan mo ng pagkain. Mahalaga ang maliliit na detalye tulad nito upang ipagtanggol ang iyong sarili. Huwag ka rin dapat magpadala sa pressure ng pulis o ng nag-aakusa. Kung wala kang kasalanan, ipaglaban mo ang iyong karapatan. Ano ang mga dapat iwasan ng taong napagbintangan? Dapat huwag kang pipirma ng confession kung wala kang kasalanan. Huwag ka ring makipagkasundo kung alam mong wala kang sala. At huwag umamin dahil lang sa takot o pressure. Halimbawa, may mga kaso kung saan ang isang inosenteng tao ay napipilitang umamin dahil sa pressure ng interogasyon. Huwag kang matakot ipaglaban ang iyong karapatan. Kung wala kang kasalanan, ipaglaban mo ito sa legal na paraan. Kailangang kumilos ka kaagad at huwag maghintay. Ang mabilis na aksyon ay maaaring makatulong sa iyong depensa. Agad na kumonsulta sa isang abogado, ipunin ang lahat ng ebidensya na makakatulong sa iyong kaso at siguraduhin hindi mo lalabagin ang batas habang nililinis ang iyong pangalan. Ang batas po ay para sa lahat at ikaw ay may karapatang ipagtanggol ang iyong sarili. Kung ikaw o ang isang kakilala mo ay napagbintangan ng isang krimen, sundin ang mga hakbang na aking nabanggit upang maprotektahan ang iyong sarili. Napakahalaga ng kaalaman sa batas upang maiwasan ang pagiging biktima ng maling akusasyon. May tanong ka ba tungkol sa iyong legal rights? Mag-comment sa ibaba at sasagutin natin yan sa susunod na video. Mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang legal tips na makakatulong sa iyo. Stay informed, stay protected. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Attorney Claribel Lucila, magandang araw po.